yung araw. So, nung pumasok yung 2024, so dyan na yung natapos na yung 11 cycle ng araw, and then 2024 yan yung first year na new cycle na ulit, pumasok sa new cycle. So, ingat sa ano, ay hindi pala ingat, I don't want to use the word ingat. Good luck and sending positive vibe pala sa iyo, Saling, Angel Saling, sa iyong pagkaimono. So yun. So after 11 years, so natapos na yung cycle ng ano, 'di ba, 11 years ng araw. So 2024, pagbasa 2024, yan na yung panibagong cycle. Kumbaga first year na first cycle yan na panibago ulit, panibagong cycle ng araw. So kaya kung papansin niyo yung araw, napakalakas na ng init, 'di ba? Iba yung dating ng init niya na masakit sa balat. Ako actually, ang pinaka-favorite kong season is summer. Pero itong last year, naramdaman ko nakakaiba yung init niya, masakit sa balat na talagang nakakahilo. At kung hindi mo i-hydrate yung body mo, so talagang madidehydrate ka talaga. So yun yung mga connection doon, yung solar. Kasi yung solar natin ngayon is napakalakas na, kumbaga, dumadaan tayo sa alchemy process. Pag sinabi mong alchemy process, the deep meaning of alchemy is all about transmutation through reduction. Ulitin ko. The hidden meaning and the deep meaning of alchemy is transmutation through reduction. So, ibig sabihin, additional pa, it is the transformation. Kasi ang word na transmutation, ito yung ginagamit when it comes to chemistry. Transmutation. Nagkakaroon, tinatransmute mo. So, when sa spiritual level naman, tinatawag naman ito na evolution, which is what you call spiritual evolution. And when it comes to alchemy, it is the process of transforming substance using heat and fire. So, nakita nyo yung mga words ng alchemy. So, ibig sabihin, kahit di ba ngayon nagkakaroon ng sunog, yung malalaking sunog sa iba't ibang parte rin ng ano. So, yon kasi nga nasa alchemical process tayo. Katulad rin yan na kapag nagluluto ka, di ba yung pagkain, bakit mo yan niluluto? Kasi nga, pag niluluto mo, ginagamitan mo ng apoy para mamatay yung mga bacteria, yung mga microbes, yung mga toxins. So, kaya ginagamitan mo ng apoy. So, yun yung part ng purification. Nagets nyo yung mga connection? So, yan yun. Dahil nung old age, nung old earth natin, ito yung na-program tayo sa mga lies. Maraming na-deceive dyan, maraming na-corrupt. Kasi nga ang old earth na which is part ng dark age, so yan yung time na ano tayo, na-hack. Kumbaga, na-hack yung planet natin ng mga archons, yung mga system, na-program tayo ng government, which is govern, control, your mental, mind control. Yan, na-program tayo. So maraming mga nangyari sa dark ages, na which is ngayong new earth, so ang nagkakaroon na ng global awakening or great awakening na nagiging aware na yung mga tao. So nakikita na nila yung illusion. So yun. Kaya yung fire, yung power ng araw ngayon na which is napakalakas ng radiation ng araw, and yung acidity from sunlight. So yun yung nag-purify ngayon sa mga negativity na mga nangyari dito sa planet natin. Sa lahat ng mga kasinungalingan, sa lahat ng mga, di ba, lagi kong binabanggit yan na if you will not align your energy, kumbaga, the old energy, the old earth, is not supported. Hindi na siya supported ng new energy and frequency. So, lahat ng hindi naka-align sa new energy, so magkukolapse yan, automatic. Part yan ng paglilinis. Part yan ng purification ng planet natin. So, ganun din tayo. Ngayon, kung i-connect mo yung power ng sunlight, which is solar, kaya diba last year, ang dami rin mga nangyari, mga solar flares, which is yan yung mga problema ngayon ng mga scientists. Kasi nga, sa lakas ng araw ngayon, very high radiation. Kumbaga yung gamma rays ng sunlight. So ito din yung sumisira sa ibang mga, like yung ni Nikola Tesla ni Elon Musk, diba?
yung merong mga satellite yan na nasira din, or maraming mga ano na naging effect doon sa lakas ng solar flares at saka ng lakas ng radiation ng araw, pati yung magnetic field natin. Yan yung problema ngayon ng mga scientists, kasi nga yung magnetic field ng planet natin is become weaker. It weakens yung lakas ng araw, kumbaga humihina yung magnetic field. Kaya meron silang, yan yung isang sa mga parang nagpapanik sila diyan, kasi nga pag humina yung magnetic field ng planet natin, so makaka-affect din yan sa internet, kasi nga kaya ngayon nagkakaroon ng mga glitching. Di ba napansin nyo? Nagkakaroon ng mga glitching sa Facebook, sa Messenger. So yun yung connection nun, yung araw. And then ngayon, yung mga nangyayaring transformation ngayon when it comes to the elements dito sa labas, sa nakikita natin, sa mga napi-feel natin sa paligid. So, kumukonect din yan sa physical. Kaya yung topic ko kanina, yung title ko kanina about doon sa pinost ko is yung connection ng transformation, ng alchemy transformation ni Mother Gaia. Kung i-connect mo naman sa sarili mo, kasi para ka ring mini earth. Ikaw din tayo din yung mini earth dito. We are the batteries. We are the batteries on this grid. Tayo yung conductors ng energy. So, kung si Mother Gaia is a big planet, big energy na which is meron positive and negative. So, tayo din, we have the positive and negative sa body natin, na which is yan yung yin and yang, and which is connected sa ating left and right brain hemisphere, and part din tayo ng, kumbaga, ng duality, kasi nga nandito tayo sa planet Earth, so part tayo ng duality na merong negative tsaka positive.